Ngayon ay pag-uusapan po natin ang isang natatanging bahagi ng ating kasaysayan. At ito po ang 1976 na 25 piso masaganang ani, maunlad na buhay, Philippine Silver Coin. Yan, isa po itong commemorative coin na inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas noong taong 1976 upang ipagdiwang ang temang masaganang ani, maunlad na buhay. Yan, isa po itong advokasya ng gobyerno noon upang maisulong ang agrikultura at kaunlarang pangkabuhayan ng ating bansa. Pero ano nga ba ang kahalagahan nito? May halaga pa ba ito sa kasalukuyang panahon? At sulit ba talaga itong ipunin o bilhin bilang isang investment? Kaya yan, bilang isang investment or collection. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. At umpisa na po natin sa kung bakit inilabas ang bariyang ito. Noong dekada 70, isa sa mga pangunahing layunin po ng gobyerno ay ang pagpapalakas ng sektor ng agrikultura upang mapabuti ang ekonomiya ng ating bansa. Sa ilalim po ng administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, inilunsad ang mga programang naglalayong mapalakas ang ani ng mga magsasaka upang mapanatili ang seguridad sa pagkain. Bilang bahagi po ng paggunita sa mga inisyatibong ito, inilabas ang 1976 25 piso commemorative coin bilang isang simbolo ng pag-asa para sa isang masaganang ani at maunlad na pamumuhay para sa lahat ng mga Pilipino. Ngayon ay dito naman po tayo sa itsura at materialis ng bariyang ito. Ang bariyang ito ay gawa po sa 50% na silver at saka 50% na copper. Kaya mayroon pong bahagyang halaga ng pilak o silver ang nakapaloob dito. Mayroon din po itong bigat na 24 grams at mayroon po itong diameter na 37 millimeters. Ayan, nasa mas malaki. Ayan, kung saan ay mas malaki po ito kumpara sa ordinaryong barya na ginagamit po natin sa pang-araw-araw na transaction. Sa harap or overside po na bahagi nito ay makikita natin dito ang ayan sa kabila po pala. Ayan, makikita po natin dito ang ayun po pala ang isang babae. Ayan. Meron po siyang suot na sombrero. Ayan, at saka meron po siyang hawak na ayan, palay po siguro yan. Ayan, at nakasulat po rito ang sa gilid niya ay nakasulat po ang masaganang ani, maunlad na buhay at ang taon na 1976. Ayan. Dito naman po tayo sa likuran. Ayan, dito sa kanyang likuran ay ayan po yung tradisyonal na disenyo ng ating mga lumang barya. Ayan, nandyan po yung coat of arms, ayan, Republika ng Pilipinas, at saka yung halaga nito na 25 piso. Ayan, malamang ay pamilyar na po tayo rito. Ayan, malamang ay pamilyar na po kayo rito sa disenyong ito. Ayan. Ngayon ay dito naman po tayo sa halaga ng bariyang ito sa kasalukuyan. Yung nagmamay-ari po ng lumang barya na ito ay isang sellers kay Carousel. At ito po ay kanyang ibinebenta sa halagang 1,650. Ayan, 1,650. Sa aking research naman ay dahil sa meron po itong taglay na pilak or silver, may intrinsic value po ang bariyang ito batay sa silver spot price
o ang kasalukuyang halaga ng silver sa market. Depende po sa presyo ng silver, maaaring tumaas o bumaba ang halaga ng baryang ito. Bukod po sa halaga ng silver, may numismatic value rin ito o ang halaga po nito bilang isang koleksyon. Ang presyo po nito sa market ay nakadepende sa kondisyon ng barya at yan, meron pa tayong ilang mga tinatayang posibleng halaga nito. Ayan, kung pag circulated condition po siya, ayan, kapag sinabi nating circulated condition ay mayroon siyang mga gas-gas at ginamit. Ayan, ang halaga po nito ay maaring nasa 1,500 pesos hanggang 3,000 pesos. Ayan. Kapag uncirculated naman po siya or mint condition, ito po yung hindi pa nagamit or kumikinang pa, maaari pong umabot sa 5,000 pesos hanggang 10,000 pesos o baka higit pa. Depende po sa demand ng mga kolektor. Sa mga auction at saka online selling platform, may mga nagbebenta po ng ganitong barya sa halagang $50 hanggang $100 o higit pa. Lalo na kung may original packaging pa ito. Ayan. Ngayon ay sino naman po ang maaring makinabang sa pag-iipon o pangongolekta ng baryang ito? Ayan. Siyempre, yung mga kolektor ng barya o yung tinatawag nating numismatist. Kung mahilig ka po sa kasaysayan ng numismatics, magandang idagdag po ito sa iyong koleksyon dahil sa historical significance at saka pilak o silver na laman nito. Ayan, maliban po dyan ay ang mga investors sa precious metals. Dahil gawa po ito sa silver, maaaring gamitin ito bilang isang form ng hedging o protection laban sa inflation. At panghuli ay para po sa mga nagbebenta ng old coins. May posibilidad po na lumaki pa ang halaga nito sa hinaharap, kaya maaari pong magandang oportunidad ito para sa negosyo. At ayan, bilang panghuli ay ang aking opinion rito ay ang 1976 na 25 piso coin na ito. Ayan, masaganang ani, maunlad na buhay Philippine silver coin ay isa pong mahalagang piraso ng ating kasaysayan. Isa po itong simbolo ng isang panahon kung saan ay pinahalagahan ang agrikultura bilang pundasyon ng ating ekonomiya. Bukod po sa taglay nitong halaga na pilak o silver, isa rin po itong magandang collectible item na patuloy na hinahanap ng mga numismatist. Kung ikaw po ay isang kolektor o mahilig sa kasaysayan, sulit po itong pag-aralan at pag-ipunan. Pero kung ikaw po ay isang investor, dapat mo munang timbangin kung mas makakabuti ang pag-invest sa ibang assets bago bumili ng ganitong mga barya. At ayan, ano po sa tingin mo? May ganito ka bang barya sa iyong koleksyon? O interesado ka bang magkaroon ng isa? Pakibahagi na lamang po ang iyong opinion sa comment section sa ibaba. Marami pong salamat sa pakikinig at hanggang po sa susunod nating usapan tungkol sa mga mahalagang yaman ng ating bansa.